Kapag nahihilaw yung kanin, hindi pa luto, ito po yung pinapalitan, no? Ang tawag po rito ay magnetic temperature switch. Ito po siya, no? Yung nasa gitna ng rice cooker. Ito po yan, pinapalitan ng buo, plug and play lang. So ngayon, paano nga ba ito gumagana? Subukan po natin, no? I-switch natin. Ayan, naka-on na. Kapag tumaas ulit yan, kapag bumalik, ibig sabihin, luto na po yung kanin. Okay, paano nga ba yung gumagana? Meron tayong example na torch. Umiinit po yan, no? So para may pakita sa inyo ng maayos, i-demo po natin yan. Okay, so bali ito yung example na umiinit na rice cooker. Ayan po, kapag umangat yung nasa gitna, ibig sabihin po ay luto na po yung kanin. Ayun. So mga ka-repairman, tumaas na siya, no? Kapag tumaas na, ibig sabihin, dun pa lang siya magwa-warm, no? Kapag sobrang init na. So ibig sabihin po, sobrang init yan, accurate pa yung ating magnetic temperature switch na bibili sa online ng 55 pesos. Bakit ka magtitipid ng thermal fuse kung safety naman sa bahay mo ang magiging resulta? So ito po, no, thermal fuse ng rice cooker na bibili sa mga pwesto ng 35 pesos, no? So bali sa online ay 15 pesos. So bali ito po, no, saan makikita yung thermal fuse? So ito po siya. Kung minsan naka-screw sa metal ng holder, kung minsan naman ay walang screw, nakabalot lang ng white insulator. So kapag walang power ang inyong rice cooker, ito yung problema, thermal fuse. Ang value po ng thermal fuse usually 185 degrees Celsius, 10 ampere, no? So bali ito po, kakapalit ko lang natin. Ayan, no? So bali ito mga repairman, ibang klaseng thermal fuse to, no? Pero pwede naman yan. So hindi mo siya kailangan hinangin. Kailangan mo lang siyang dugtungin gamit ang plies ninyo or long nose, no? Tapos ibabalot mo siya dito. Ayun, kapag walang power ang rice cooker, okay na yung thermal fuse, wala pa rin. So ito na yung problema, yung kanyang contact switch.